Magandang araw sa iyo. Meron tayong pag-uusapan ngayong na isang ideya na baka yuyugugin ang buong pundasyon ng pananaw mo sa tagumpay. Lalo na kung, alam mo na, may hinahawakan kang grupo, team sa opisina o kahit sa sarili mong karir. Ang mga material na nasa harap natin ay umiikot sa isang konsepto na tinatawag na missional leadership. At ito yung tanong na bumungod sa akin habang binabasa to. Isang tanong na medyo nakakakaba. Ano? Paano kung yung mismong paraan natin para malaman kung nagtatagumpay tayo, yung mga metrics, yung mga numero, yun pala yung mismong pumipigil sa atin na gawin yung dapat talaga nating ginagawa? Isang malalim na tanong yan. At yan mismo yung sisiya sa atin ng malaliman. Titignan natin kung bakit yung mga karaniwang sukat ng tagumpay, alam mo na yung pagdami ng miyembro, paglaki ng budget, pagganda ng opisina o gusali, ay maaring isa palang bitag. Ang layunin natin dito ay bigyan ka ng isang bagong lente para tingnan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng maging isang tunay na matagumpay na leader. Okay, simulan nating himain ito. Sa unang bahagi ng mga material, malinaw na ipinakita yung problema. Sa halos lahat ng organisasyon, lalo na sa mga simbahan o non-profits, ang success ay madalas sinusukat sa mga bagay na Nakikita? nabibilang. Oo, yun nga. Ang tawag pa nga dito ng source ay the Big Three: buildings, budgets, and butts in seats. O sa Tagalog, gusali, budget at bilang ng dumadalo. Sa simula, okay lang naman daw ang mga ito, no? Oo. Sa simula, ang mga yan ay katulong ng misyon. Mga tools lang sila. Ang problema, ayon sa binasa natin, ay nagkakaroon ng tinatawag na banayad na paglihis o subtle drift. Dahil ang mga numero ay madaling sukatin, madaling i-report at nagbibigay ng pakiramdam ng control, di ba? Ng progreso. Unti-unti, yung mga katulong na ito ay nagiging kahalili na mismo ng misyon. Okay. So kung ano ang sinusukat mo, yun ang nagiging mahalaga. Eksakto. At kapag puro numero na lang ang tinitingnan, yung tunay na misyon baka hindi na napapansin. Alam mo, may isang analogy dyan na talagang tumatak sa akin. Parang may fitness tracker ka raw. Okay? Araw-araw tinitingnan mo, wow, naka 10,000 steps ako. Ang ganda tingnan sa app, di ba? Mukha kang healthy, mukha kang productive. Pero ang tanong ng tracker, hindi saan ka ba papunta? Binibilang niya lang ang hakbang mo kahit papaikot-ikot ka lang sa sala ng bahay nyo. Grabe, ang ganda ng example na yon. So, may activity, may numero, pero may direction ba? Natutupad ba yung goal? At yan yung tinatawag ng source na metric distortion o pagbaluktot ng sukatan. Ang mas malala pa kapag ang sistema ay nakadepende na sa mga numerong yan, doon na pumapasok yung pagod. Sinasabi dito na maraming leader ang nabuburnout hindi dahil sa bigat ng misyon mismo. Hindi dahil doon. Hindi, kundi sa bigat ng pagsisikap na panatilihin ang isang sistema na gutom sa magagandang numero. Parang pinapakain mo yung monster ng metrics. Oo, kailangan laging may event, laging may bagong programa para lang tumaas yung attendance. Ang focus ay napupunta sa pagpapanatili ng institusyon, hindi sa pagsasakatuparan niyang misyon. Teka, pwede ba nating i-apply yan sa labas ng simbahan? Halimbawa sa isang corporate setting. Paano nangyayari ang metric distortion doon? Magandang tanong. Isipin mo ang isang sales team. Ang sinusukat lang sa kanila ay yung bilang ng calls na ginagawa nila bawat araw. So, lahat ng ahente, abala sa pagtatawag. Okay, quota-based. Oo, quota-based. Umaabot sila sa 100 calls per day. Ganda tingnan sa report, di ba? Pero kung hindi naman sinusukat kung ilan sa mga tawag na yon ang nagiging actual sale. Baka puro dial lang sila ng dial. Eksakto. Abala sila, pero hindi productive. Ang metric number, yung call volume, ay naging kahalili ng tunay na misyon, which is to close deals. Gets? So kung mali pala yung mga sinusukat natin, parang nakalutang tayo sa ere. Ano ngayon ang dapat nating tinitingnan? Dito na pumapasok yung radical na ideya. Sinasabi dito na ang tunay na tagumpay ay hindi sunusukat sa kung gaano karami ang naiipon at napapananatili mo. Yung gathering and keeping?
Tama. Kundi sa kung gaano karami at kung gaano kahusay ang ipinapadala at pinapakawalan mo. Yung sending and releasing. Wow! Ang sentro ng argumento ay ito. Ang isang organisasyon ay parang isang launchpad, hindi isang komportabling waiting shed. Launchpad, not a waiting shed. Ang ganda nun. At ipinapiliwanag dito na hindi lang ito isang magandang management strategy, di ba? May mas malalim daw na pinanggagalingan, parang theological. Tama. Kung susundan natin ang argumento, nakabatay ito sa mismong katangian ng Diyos. Sinasabi na ang Diyos sa Biblia ay isang sending God, isang Diyos na nagpapadala. Okay. Ipinadala niya si Abraham palabas, ipinadala niya si Moises pabalik sa Ehipto, ipinadala niya ang mga propeta, at ang pinakatuktok nito, ipinadala niya ang kanyang anak si Jesus. At si Jesus, anong ginawa niya? Hindi siya nag-ipon ng libu-libong followers para manatili lang sa tabi niya. Nag-invest siya sa 12, sinanay sila, at pagkatapos ano ang utos niya? Humayo kayo. Ipinadala niya sila. Oo. Ang modelo ay hindi akumulasyon kundi multiplikasyon. At dito binabanggit yung Great Commission, yung utos na humayo. Sinasabi ng source na ito, dapat ang ultimate KPI o Key Performance Indicator. Eksakto. At kung yan ang ultimate KPI, babaliktad talaga ang lahat ng iniisip natin tungkol sa success. At dito na nga papasok yung tanong na nung binasa ko napahinto talaga ako. Kasi baliktad siya sa lahat ng natutunan ko sa management. Ang laging turo ay retain your top talent at all costs. 'Di ba? Oo, yan ang standard. Dito, ang tanong ay, paano kung ang pag-alis ng iyong pinakamagagaling na leader ay hindi isang kawalan, kundi isang ebidensya ng kalusugan ng organisasyon? Sobra! Grabe yung pagbabago sa isip na hinihingi niyan, no? Kasi sa karaniwang pag-isip, kapag umalis ang A-team mo, yan ay isang krisis. Red flag yan sa management. Red flag talaga. Pero sa pananaw na ito, yan ang graduation day. Yan ang pruweba na epektibo ka bilang leader, na nakapag-train ka ng mga taong handa nang mag-lead sa ibang lugar. May halimbawa ba nito sa Biblia? Meron, yung iglesia sa Antioch sa Gawa, Kabanata 13. Ayon sa paglalarawan, ang iglesyong ito ay nasa rurok ng kanilang sigla. Okay, so malakas sila. May momentum. Oo, may mga propeta at guro, masigla ang pagsamba. At sa gitna ng lahat ng yan, habang sila'y nag-aayuno at nananalangin, sinabi ng banal na espiritu, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. Sila yung A-team. Kung ikaw ang CEO ng isang startup at sinabihan ka na ipamigay mo ang best programmer at best designer mo sa ibang kumpanya, parang bakit mo gagawin yon? Yan ang punto. Hindi ito business logic, ito ay mission logic. Ang ginawa ng Antioch ay isang radikal na kilos ng pagsamba. Hindi yung mga bago ang ipinadala nila. Hindi yung mga pwede nang mawala. Oo, ipinadala nila ang kanilang core. Sa paggawa nito, ipinapakita nila na ang misyon ng Diyos ay mas malaki kesa sa kanilang lokal na komunidad. Ang tagumpay nila ay hindi nakasalalay sa pagpapanatili kina Pablo, kundi sa pagsunod sa utos na ipadala sila. Okay, guess ko na yung konsepto. Ang ganda painggan. Pero ang hirap isipin kung paano to gagawin sa totoong buhay. Halos lahat ng sistema sa mundo ay dinisenyo para i-reward ang pagpapanatili ng tao, hindi ang pagpapadala, di ba? Tama. At dito na papasok yung konsepto ng intentional loss o sinadyang pagkawala. Kinikilala ng source na ito ay nangangailangan ng pambihirang tapang. Panong tapang? Ang pagpapanatili ng tao ay predictable. Nakikita mo ang resulta. Ang pagpapadala sa kanila ay isang malaking risk. Hindi mo kontrolado ang mangyayari. Kaya ito ay isang sadyang desisyon na magbawas, na magpakaliit para sa kapakanan ng pagpaparami sa ibang lugar. At sigurado ako may personal na halaga ito para sa isang leader. Sigurado may takot diyan. Meron. Takot na baka bumagsak yung mga numero, takot na baka isipin ng iba na humihina na yung organisasyon mo, takot na mawalan ka ng impluwensya. Ito yung tensyon sa pagitan ng pagiging pastor na nag-aalaga at pagiging apostol na naglalakbay. Naalala ko dito yung sinabi ni John the Baptist, kinakailangan siya ang lumago at ako na may lumiit.
Yung pagliit na iyon sa pananaw ng misyon ay hindi kabiguan. Yun ang tunay na tagumpay. Ito yung laban sa pagitan ng pagbuo ng sarili mong plataporma at pagiging tapat sa mas malaking misyon. At para patibayan pa yung punto, binabalikan ng source yung mga leader sa kasaysayan na kung gagamitin natin ng modernong metrics, sila ay bagsak. Si Noah halimbawa, Oo, si Noah. nangaral siya sa loob ng maraming dekada. Pero sa huli, pamilya niya lang ang na-convert. Zero growth. O si Propeta Jeremiah, na ang buong ministeryo ay tila isang mahabang kwento ng rejection. Kung titingnan mo ang kanilang dashboard, puro pula. Pero yun nga, ang kanilang tagumpay ay hindi sinukat sa dami ng tagasunod. Ang sukatan ay covenant loyalty o katapatan sa tipan. Ginawa ba nila ang ipinag-uutos sa kanila? Oo, Ano man ang resulta. oo. Kaya sa paningin ng langit, sila ay matagumpay. Nagpapaalala ito sa atin na ang pagsunod, ang sukatan, hindi ang nakikitang resulta. Okay, ito na yung pinakamahalagang tanong para sa akin at sigurado para sa iyo na nakikinig. Paano mo sisimulan to? Sabihin nating naniniwala ka na. Ano ang unang hakbang? Ano yung itsura ng isang sending pipeline na binabanggit nila? Ang sending pipeline ay isang malinaw at sinasadyang sistema. Hindi ito aksidente. Una, nagsisimula ito sa pagbabago ng kultura. Kultura muna. Oo. Sa halip na ikalungkot kapag may aalis na magaling na leader para magsimula ng bago, dapat itong ipagdiwang. Dapat may public commissioning, may panalangin, may party. Dapat makita ng lahat na ang pag-alis para sa misyon ay isang karangalan. Parang graduation, hindi funeral. Eksakto. Pangalawa, kailangang maging intentional sa mentorship at leadership development. Dapat may malinaw na landas para sa mga potensyal na leader. Okay, so may plano. May plano. Hindi lang sila binibigyan ng gawain, binibigyan sila ng pagkakataong magkamali, matuto at lumago, na may goal na balang araw, sila naman ang magli-lead. At pangatlo, kailangan mong baguhin ang iyong dashboard. Okay, bigyan mo ako ng halimbawa. Ano yung mga bagong metrics na ilalagay ko sa dashboard ko? Imbes na average weekly attendance, bakit hindi magdagdag ng number of leaders sent out this year? Okay. Makes sense. Kung gaano karami ang tao sa loob ng gusali, bakit hindi subukan sukatin yung gospel reach, yung lawak ng naabot dahil sa mga taong umalis? So, binabago mo kung ano ang iyong binibilang. At sa paggawa nito, unti-unti mong binabago kung ano ang pinapahalagahan ng buong organisasyon. Bilang buod, itong missional leadership ay isang napakalaking pagbabago sa mismong kahulugan ng tagumpay. Inilipat nito ang focus mula sa kung ano ang naipon natin sa loob patungo sa kung ano ang buong katapatan nating ipinapadala palabas. Oo. Ang sukatan ay hindi kung gaano kalaki ang isang pagtitipon, kundi kung gaano kalayo ang nararating ng ating pagsunod. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, may isang linya sa mga material na talagang nag-iwan ng marka. Sinasabi doon na ang tunay na legacy ng isang leader ay hindi nasusukat sa institusyong kanyang itinayo, kundi sa mga taong kanyang hinubog at pinalaya para sa misyon. Hindi pa ang mga bagay na kanyang pinanatili. Kundi ang mga bagay na kanyang ipinadala. Kayang tanong na maiiwan sa'yo ay ito. Kung ngayon susukatin mo ang iyong sariling gawain, sa trabaho man yan, sa komunidad, sa pamilya o sa ministeryo, hindi sa kung ano ang iyong naitayo at naipon, kundi sa kakayahan at sa mga taong iyong nahubog at naipadala sa mundo. Paano magbabago ang definisyon mo ng tagumpay?